Ako si Maria at ito ang aking kwento. Are you still mad at your cousin? Marga's been here a while ago, but you did not bother to face her. Dark set aside the document he had been reading and cast a quick glance at Rayson, who had abruptly entered his office without warning. Why? Do I need to? Tumikwas ang kilay ni Rayson na nakatingin din sa kanya. It's your fault that you lost Ira since you pushed her away without any explanation. Why do you have to blame them too? Walang naging sagot si Dark. Tama naman si Rayson na kasalanan niya kung bakit nawala sa buhay niya si Ira, ngunit hindi niya matanggap na si Marga, na pinsan niyang tinuring ng kapatid, ay kayang gawin yon kay Ira. Dark hired a group of strongmen to protect Ira since there's a threat in her life, but then Marga found out about it and made them stop guarding Ira by paying them thrice the money he paid. Sa paglayo niya kay Ira, hindi niya agad nalaman na gano'n ang ginawa ni Marga. Kaya pala walang sumaklolo kay Ira nung kunin to ng pamilya nito. Isa si Marga sa dahilan kung bakit nawala si Ira at di pa niya kaya na pahirapan ito kahit ilang taon nang lumipas. He was aware that his grandfather was involved because Marga wouldn't act without his orders. Upon confronting Marga, she revealed that Alexia had returned and advised him to sever his connection with Ira, so Marga handled it on his behalf. At nung malaman niyang totoo, pinutol ni Dark ang koneksyon sa kanila sa sama ng loob at galit sa pamilya. The only person he still talks to is Noel, as Noel was the one who looked after Ira when we pushed her aside. Naalala niyang tinakot siya ng lolo na oras umalis siya wala siyang aasahan dito at tatanggalin ang mana sa pangalan niya. Hindi natakot si Dark, imbes iniwan niya maging ang cards na sa pangalan. Marga also tried to stop him but he still left. After leaving his family, he focused on looking for Ira. Hindi siya naniniwala sa natanggap niyang test results na ang bangkay na nakuha sa sasakyan ay si Ira. Di man mapaliwanag, naniniwala si Dark na buhay si Ira. Nasa isip niya, umalis to dahil hindi na nakayanan ni Ira ang ginawa niya rito. That's when he wants to believe. Ayaw niya na paniwalaan na wala na ito sa kanya at kahit kailan hindi niya na makikita. They told him that he lost his marbles but they don't know a thing about his feelings. Sandanyil pa lang nakakasama si Ira at dahil sa mga tao sa paligid niya, hindi niya sinasadyang bitawan to. But he promised that once he found her again, come hell or high water, he will have her again. Itaboy mo sila kapag pumunta sila dito, Sen. I don't want to see them for now. Sandaling natawa si Rayson nung narinig nito ang salita ni Dark. Know what, dude? Hindi pa rin ako sanay na matatas ka ng magtagalog at wala ng accent. Being homeless for a while help you a lot, huh? Pumalatak na lang si Dark dahil wala siyang masabi. He was homeless for a while, yes. Nung umalis siya sa poder ng pamilya, konting paper bill lang ang laman ng wallet niya. Di rin nagtagalang pananatili niya sa hotel na pinagstayan dahil wala na siyang maibayad. Ayaw naman manghingi ng tulong ni Dark sa mga kakilala dahil wala siyang matalik na kaibigan. He always keeps people at arm's length, that's why. And because he couldn't pay for his stay, he left the hotel. Nagawa niyang matulog sa open park at dahil may umiikot na pulis na dampot si Dark nung panahon na yun. At sa police station siya nagpalipas ng gabi. Siguro naawa kay Dark ang mga pulis kaya hindi siya ni-record. Doon din siya sandaling nanatili at para magkaintindihan, pinilit ni Dark ang sariling kausapin sila sa Tagalog kaya unti-unti nasanay siya. Natuto rin siyang mamuhay ng simple kahit sandali lang. Malaki ang ambag na yon sa buhay niya. Naalala niya si Ira na sinabihan siyang dapat matuto siyang kausapin to ng Tagalog pero di niya magawa. And now that he could, she's not by his side. Sandaling natigil si Dark, napapikit dahil naalala si Ira. Damn, where is she? He hopes that she's safe out there. Wayne, you okay? Pinilig ni Dark ang ulo para mawala ang isipin. Sinulyapan niya si Rayson at umiling. I'm fine. Si Noel? He's busy. Dahil umalis ka sa OGC, si Noel ang sumalo ng trabahong naiwan mo, katulong si Marga. Do you know that your grandpa arranged a date for him and Noel? Told him that if it was true his plan to marry Noel off, Noel would also leave him. Natahimik at tumigil ang lolo ninyo dahil doon. I don't get that, old man. Bakit bang hilig niyang mga ilam sa buhay ninyo? Can he mind his own business? Hindi kayo pag-aari na matandang yon dahil lang apo kayo.
Napailing na lang si Dark dahil akala niya natauhan na ang grandpa niya sa pag-alis niya. Seems that he's wrong. Tumayo si Dark mula sa swivel chair nang matapos sa mga dokumentong binabasa. Kinuha niya ang coat na nasa likod ng swivel chair at sinuot iyon. You're done? Saan ka pupunta pagkatapos ito? Bibisitahin ko si Dad? Nakakaunawang tumango si Reason. Umalis naman si Dark doon at nagtungo sa kotse. Wala na siyang driver ngayon. Sa loob ng 3 taon, naibangon na ni Dark ang sarili kung financial standing ang usapin, pero halos nauubos ang pera niya sa pag-hire ng mga private investigators para hanapin si Ira. Dumating sa puntong tumatanggi na sa kanya ang mga investigators kay Dark dahil alam nila na patay na raw si Ira, kaya sino pang hahanapin nila. Napabuntong hininga si Dark at muli, pinlig ang ulo para mabura ang malalim na iniisip. Ngunit pakiramdam niya, may taong nagmamasid sa kanya, kaya napalingon siya sa paligid. Ilang beses na luminga si Dark sa paligid at nang makita na wala namang taong nakatingin, pumasok siya sa kotse at binuksan ang makina noon. Maybe he is just overthinking things. Napalatak si Cristel. Humigpit ang kapit sa binoculars na hawak nung nakita niyang napalinga si Dark, ang taong kailangan niyang imbestigahan. Nahigit niya ang hininga nung tumingin si Dark ng diretsyo sa direksyon niya. Pakiramdam niya nakatitig sa kanyang lalaki kahit alam ni Cristel na malabong mangyari yon dahil masyadong malayo ang pagitan nila. Ilang segundo na nagtagal ang pagkakatitig ni Dark sa direksyon niya at sunod-sunod siyang napalunok. Parang tumatagos ang tingin nito at napabuga siya ng hangin na makapasok na si Dark sa sasakyan nito. Kazo, what the heck was that? Napahawak si Cristel sa dibdib. That guy is really interesting. He could make her heart go haywire. Huh? What if she dates him if they find him innocent from the investigation? Napangisi si Cristel sa naisip. Dark arrived at the hospital where his father is staying. Agad siyang pumasok sa private ward nito at nakita ni Dark gising ang ama niya ngayon. Dad, he greeted him. Nang marinig ang boses ni Dark, lumingon si Callisto at ngumiti kay Dark. Son, you're here. How's your day? Lumapit si Dark at tumupo sa gilid ng kama ng ama. Hindi sinasadya, dumapo ang tingin niya sa ibabang bahagi ng katawan ng ama at mapait siyang napangiti nung maisip na hindi ito makakatayo. He looked at his father and memories flooded back. Ang buong akala ni Dark wala na siyang ama. Noong 3 taon siya sa kwento ng lolo na aksidente raw ang ama niya at namatay kaya ang lolo ang nagpalaki sa kanya. But his grandfather kept things from him. Matagal nang comatose ang ama at napakalit ng chance na magising ito kaya para protektahan ng anak, inununsyo ng matanda na wala na si Callisto. Yun naman ang pinaniniwalaan ni Dark. Callisto woke up because of the help of an eccentric doctor that was unfortunately found by Haley. That's why his family was determined to dismiss Ira when that woman returned. Because they had a deal with her. Iyon ang ginamit na alas ni Haley para makuha ang lolo niya habang siya na may tinakot ito na gagawa na masama si Ira kung hindi siya lalayo sa asawa. Yes, he is glad his father woke up from a long sleep. But it also saddens him about his wife's situation na hindi niya alam kung nasan ito. Mas lalo pa siyang nagalit nung itulak siya ng lolo kay Haley. Dahil wala na raw si Ira, wala na siyang problema para pakasalan si Haley. Kailangan niya raw tumanaw ng utang na loob dahil sa ginawa nitong pagliligtas sa ama niya. Damn that reason! Ni hindi pa nga siya nakakaganti sa babae sa ginawa nito kay Ira. He wanted to exact revenge but even the Oxford clan turned against him and protected that bitch. Dark! Mahinang tawag ng ama sa kanya. Sinubok ni Dark ng umiti, ngunit nauwi lamang yon sa ngiwi. Alam ko ang nadarama ko. I won't make an excuse for what your grandpa did because even me couldn't believe that in order to wake me up, he hurt you. I am not blaming you, Dad. I'm still glad that you are awake. Para libangin si Dark. Nagkwento ang ama sa buhay nito sa ospital, lalo pa nga at inaaral pa lang muli nito ang kasalukuyang panahon dahil 2 dekada tong tulog. Ilang oras din ang lumipas nang magsalita ang ama niya. Dark, leave now or you will meet her again. He clenched his jaw when he realized that if he did not leave now, he will see her.
Ayaw ni Dark mangyari yon, kaya mabilis siyang nagpaalam sa ama at tumango ito. Lumabas siya at naglakad papalabas nang makasalubong niya ang taong gusto niyang iwasan. "Wayne, you're here! Sinasabi ko na nga ba't makikita muli kita rito?" Mabilis na lumapit si Hailey sa direksyon ni Dark at mabilis na umiwas si Dark. Ayaw na ayaw niyang dumampi kahit ang damit nito sa kanya. He fucking hates this woman in front of him. Lumungkot ang mukha ni Hailey at ilang beses itong pinikit bukas sa mga mata na para bang nagmamakaawa ito. Kumuyom ang kamao ni Dark. "Leave me alone, Hailey. Kahit nakuha mo ng loob ng pamilya ko, hinding-hindi nila ako madidiktahan na pakisamahan ka. May asawa na ako at hinding-hindi kita pakakasalan." After saying that, Dark walked past her, but Hailey grabbed his arm. Annoyed, he pushed her, causing her to stumble. "Wayne, that slut is already dead. I'm here. I don't understand why you pretend that you love her." Sa sobrang galit dahil sa narinig, tinangka ni Dark na abutin si Hailey para masakal ito. Nang makita ng bodyguards na kasama ni Hailey ang gagawin niya, walang salitang lumapit sila kay Dark at ang isa sinuntok si Dark. "You don't hurt our senyorita." Sinapak din ni Dark ang lalaki. Pinagtulungan siya ng mga kasamang guards ni Hailey at dahil sa ingay, nakita sila ng security ng ospital. Agad silang pinalabas ng establishmento at may warning si Dark na oras na umulit, hindi na siya po pwedeng bumisita sa ama. Pinunasan ni Dark ang nasaktang labi at walang pakialam na nagtungo sa sasakyan. Ramdam niya ang mga sumusunod na mata ni Hailey, ngunit wala siyang panahon para sa babae. Oras makahanap siya ng paraan para pabagsakin ito, sisiguraduhin niyang magdurusa ito. Ang dapat niyang unahin, hanapin si Ira. Hindi siya po pwedeng sumuko dahil hindi pa siya ng sorry sa asawa. Babawi pa siya rito. Kaya kahit anong sabi nila na patay na si Ira, hindi niya paniniwalaan. Hailey bit her lips as she watched Wayne walk away from her. She's been pursuing him for 3 years but he still hates her. She could see the hatred in his eyes that made her confused. Hindi niya maintindihan kung bakit ganito ito. Wayne should be happy now that the person who prevented him from reuniting with her is no longer around. But why is acting like this? Isa pa ang Zorin na yon. Muntik siyang mamatay dahil sa ginawa nito sa kanya. The scars on her back is the living proof of the torture she went through from Zorin just because of that slut. Galit na galit sa kanya ang lalaki dahil sabi nito, she killed his first love. Masisisi ba siya kung tinangka nitong kunin ang kanya? At di pa nakontento ang Ira na yon na kunin si Wayne sa kanya, maging si Zorin na kinikilala niyang kapatid. Nabilog ito ang ulo. Luckily, her foster parents, who were Zorin's parents, had faith in her rather than their own son. Kaya hindi siya magawang sakta ni Zorin dahil sa purprotekta sa kanya ng mag-asawa. The last she heard of Zorin, he was exiled in some unknown country, allowing her to do as she pleased. Fortunately, she got rid of that woman. Kung hindi, baka lahat ng pag-aari niya kunin ito. Muling tinanaw ni Hailey ang direksyon ng papalayong sasakyan ni Wayne. Makukuha niya rin ito. Di siya makakapayag na hindi tumapunta sa kanya. After everything she did for Wayne, she will have him. She promised that. Hindi na kontento si Cristel sa ginawang pagmamanman kay Dark, kaya hanggang ngayon nakasunod pa rin siya dito. At muntik pa nga siyang lumapit nung nakita niyang halos bugbugin to ng mga lalaking nakabantay sa babaeng tingin ni Cristel, kaaway ni Dark. Nakasalubong ni Dark ang babae at may pinag-usapan ng dalawa. Sarad niyang nakita tinulak ni Dark ang babae kaya nagkagulo. Kita naman kasi sa mukha ni Dark ang galit habang nakatitig sa babae. Nagtataka man si Cristel dahil hindi niya alam ang kwento, sinarili na lamang niya ang kuryosidad. Isa lang ang napansin niya, bakit hawig niya ang babaeng yon? Pero mas maganda pa rin siya rito, ha? And good thing she changed her hair color because if she stood beside this girl, people would think that she is her or maybe they're twins. Hell no, hindi siya payag. She is unique, okay? Kung dati, ash gray ang kulay ng buhok niya, blonde na ngayon ang color nun, lalo't yun naman talaga ang hair color niya. Dahil sa sandaling pagkalutang, nagulat na lang si Cristel na makita ang kinaladkad si Dark palabas ng ospital. Palihim siyang sumunod at siniguro na walang makakapansin sa kanya. She did not require any equipment or accessories to conceal her presence. All she had to do was to act naturally.
Isa sa training niya ang camouflaging, hindi yung nagpapalit ng balat o ano. Camouflaging for agents like her is to blend with ordinary people without them noticing her, and she is best at that technique. Binalik ni Cristel ang tingin kay Dark. At nakitang pagkatapos itong ayusin ang nagusot na long sleeve shirt, pumasok na ito ng sasakyan. Sinundan niya to ng tingin at napahinga ng malalim na makitang patakbuhin ito ang sasakyan paalis. Time for her to go then. Cristel walked towards her big bike and ride on it. Sinuot niya muna ang helmet at saka binuhay ang makina ng motor. Mabuti, hindi bestida ang suot niya kundi ripped jeans at simpleng t-shirt. She looks cool, she thinks. Sinundan niya ang direksyong binaybay ng sasakyan ni Dark at nang makita ito, naglagay ng distansya si Cristel para din ito mahalata na nakasunod siya rito. After a while, pumasok si Dark sa isang subdivision at nag-iwan si Ira ng ID nung harangin siya ng guard. Tinuloy niya ang pagsunod sa lalaki at tuminto naman to sa 3-story house. Looks like he's living by himself, huh? Ani Cristel sa isip. Dahil safe naman si Dark na nakauwi, di na nagtagal pa ron si Cristel at umalis na rin siya. She also received a message notification from Caleb and he is looking for her. That means that she needs to go back to the headquarters as soon as possible. Sumakay muli si Cristel sa big bike niya at sa HQ na ang tuloy niya. Nang makarating sa HQ, bugnot na mukha ni Caleb ang bungad kay Cristel. Walang salita na nagtungo to sa harapan niya. Blankong mukha na inabot ang bata sa kanya at saka mabilis na tumalikod. Bumaba ang tingin ni Cristel sa 2 years old na si Arcos at ang baby naman nakatingin din sa kanya pabalik. Unti-unting sumilay ang ngiti sa mukha ni Arcos at pumalakpak ito bago patalon-talon sa bisig niya para abutin at halikan si Cristel. I miss you, Mama. Nira, who saw this, laughed out loud. Tiningnan nga si Nira at sinita gamit ang tingin. Ginawa na natin kasing babysitter si Caleb. Alam mo naman bugnutin yon, tapos iniwan mo si Arco sa kanya. He's busy managing this whole HQ, then we dumped our babies on him? Talagang mabubisit yon. Ano ba ang magagawa niya kung lagi siyang nasa assignment kaya hindi niya maalagaan si Argos ng matagal? She needs to be responsible for the decisions she made and she could only be sorry for Argos. Oras naman matapos na ang lahat ng misyon, hindi na siya lalayo pa sa anak. Cristel planted a kiss on Arcos' cheeks and her baby giggled. Napangiti na lamang din si Cristel at nagpaalam na siya kay Nira na babalik na sa quarters nila ng anak. Sa HQ na ito, may kanya-kanyang quarters ang bawat agent. Sa katunayan, hindi masasabi na quarters iyon dahil penthouse apartment ang tirahan nila. Pero bawal makapasok ang outsider dito dahil lihim lugar na kung saan sila, kaya't sila lang din ang nag-aasikaso dahil bawal ang helper. Mismong gobyerno rin naman ng Pilipinas ang kadil nila, kaya protektado ang lugar kung nasaan ang HQ. The main headquarters was in Hawaii, but they remained there for the time being as they were called upon for assistance. Sa malalim na pag-iisip ni Cristel, muntik na siyang lumagpas sa apartment niya, kaya tumakbo siya pabalik sa harapan noon. Akala ni Arcos, naglalaro sila, kaya tumawa na naman ang bata at pinalakpak pang muli ang kamay. Hinaplos niya ang buhok nito at humalik naman sa noo ng bata, niyakap muli ito ng mahigpit. Humarap siya sa pinto at nag-scan doon ng fingerprint. Pagkatapos ay ang mata niya ang hinarap sa eye scanner. Makalipas ang ilang sandali, may click siyang narinig at saka bumukas ang pinto. When they got inside, Cristel lay Arcos at his playpen. Inayos niya ang sarili at nagbihis na ng komportableng damit. Papagabi pa lamang ay nag-aayos na siya para makapag-dinner. Pero bago yon, sinilip niya si Arcos. Baka mamaya kung ano nang maaaralan ang ginagawa ng anak. Napakurap naman ng mata si Cristel na makitang nilalaro ni Arcos ang cellphone. Nahalungkat na siguro nito ang bag niyang ginilid. Nang lapitan ni Cristel, nasa gallery app ng phone at nakatitig si Arcos sa phone ni Dark na nakasave sa cellphone niya. Napailing si Cristel, marahan na kinuha ang cellphone na nasa kamay ni Arcos. Agad namang napalingon ang anak sa kanya. Nawala ang ngiti sa mukha ni Arcos. Nauwi sa pagkunot ng noo. Mine, Mama. This is Dada.
Namilog ang mga mata ni Cristel sa tinura ni Arcos. Kahit kailan hindi niya tinuruan ng bata ng tungkol sa ganito, kaya Dada ang tawag nito sa picture ni Dark. Isa pa, crush niya lang naman ang lalaking yon dahil nagwapuhan siya kaya't may picture sa cellphone niya. Di naman akalain ni Cristel na itong 2 taon niyang anak, iisipin na dada nito si Dark. Mana yata ang anak sa kanya na ilusyonada rin. Hay nako, Arcos. Bata ka pa pero assuming ka na rin katulad ko. Itatago na sana ni Cristel ang cellphone, ngunit pilit na inaabot iyon ni Arcos. Dahil mukhang paiyak na ang baby, binalik ni Cristel ang cellphone at kumislap naman ang mga mata ni Arcos nung makitang muli ang mukha ni Dark. What if I kidnap him to be your daddy? Tukso ni Cristel sa anak. Pumalakpak si Arcos nung marinig ang sinabi niya at napakamot sa ulo si Cristel. Dada! Muling tinuro ni Arcos ang picture at tumango na lamang si Cristel. Bata pa naman si Arcos kaya malilimot pa nito ang sinasabi. Kung sa sunod na magtanong ito tungkol sa ama, mag-iisip na lang ng dahilan si Cristel. Dahil sa totoo lang, maging si Cristel, walang ideya kung nasan ba ang ama ng anak.